So, story time lang tayo regarding sa aking diabetes. So, talagang nakakaalam talaga ng history ng diabetes ko is si Gas naman talaga. So, ano pala, in profession talaga, medtech si Gas. So, buntis pa lang ako, siya na yung kumukuha ng mga sugar ko, yung mga blood chem ko. At anong months ba natin alam na gestational diabetes ako? Parang nung alam mo, yung pang fifth month pa lang alam mo, 6 month ng pregnancy mo. So, yun na nga, may gestational diabetes na ako. So, nag-check up na rin kami nun sa OB, no? Tapos, sinabihan kami na magpa-check up nga prior dun sa diabetes ko, sa gestational ko. Kasi, OGTT ba yung ginagawa ko? OGTT, tapos every parang month ba, kumukuha tayo ng blood test, no? Parang iti-test yung sugar. Ayun, so siya talaga yung nakakaalam ng history ko sa aking diabetes. So, ayan, habang nagla-lunch lang kami, so nire-recall lang namin kung paano ba na-develop yung diabetes ko. So, after no, nang nanganak na ako, hindi ko na pinansin. Kasi akala ko, Hindi mo siya na maintain na medyo napabayaan mo yung blood sugar mo. Yun hindi ako nag-take ng gamot, no? Yun, ganun din ng medicine for blood sugar. Kasi akala ko noon pag nanganak na lalabas na mawawala na. So hindi ko na siya pinansin. Tapos nag-enjoy na ako sa pagpapaalaga kay Aina. Yan, nagbe-breastfeed pa ako noon 7 years ako nagbe-breastfeed noon kay Aina. So until na mga year na na-declare talaga ako na type 2 diabetes ako. In denial pa ako no, nung parang dineclare ako na diabetes ako, no? Mga ilang years na akong So parang na-diabetic talaga. So from after manganak. So kung anong age ni Aina, diabetic na pala ako noon. Or prior pa nung nanganak si Aina, diabetic na talaga ako noon. So, pero ayan. So nire-recall lang namin kung paano ba na-develop yung diabetes ko talaga. So lately ko na rin din siya ginamot, 'di babe, no? Mga mga 3 years, mga ganon. Mga 3 years ko na siya ginamot noon. Ayan, nag-take ako ng metformin, ano pa ba yung mga inaano ko noon? Yung diamiglepicin, yan yung mga iniinom ko noon. So, pagpatuloy ko dun sa diabetes ko, nagkataas-taas na rin yung mga cholesterol ko, 'di ba? Tapos, kailan mo ako dati kinukuha na ng mga blood, no? Nung nagme-medtech ka pa. Parang every, 3 years, 3 months o 6 months yata. Parang Ayun. 6 months. So, talaga namang tinetest talaga namin nun. So, parang ako, in denial ako. Sabi ko, hindi, maayos ko to, mare-reverse ko to, yung diabetes ko na to. So, hanggang, ayun na, tumaas na talaga siya. Hanggang nagka-symptoms na ako, iba na yung pakiramdam ko. Ayun. So, dahil nga, sa pakiramdam ko na yon at syempre lumalaki na rin si Aina at for health reasons na din talaga nagse-search na kami kung paano ba talaga maging healthy. Ayan, so nag-try ako mag-caldef, mag-low carb. So hindi ko na sustain, babe, no? Hindi. Parang lagi lang parang Sa dati. parang Sa dati. bumabalik sa dati. Nasisimulan pero bumabalik sa dati. Pero using this feel great system ngayon na ginagawa ko, I'm so happy dahil may nakita ka na bang changes sa akin? Medyo malaki na yung dinilit ng yung belly mo. Ayan, pakita ka na din. Lumit na yung belly mo. Ayan. So, siya talaga yung nakakaalam kasi syempre kami lagi magkakasama din. Tapos siya nakikita yung parang changes ko. At syempre ano pa yung mga mo? Yun, basta lumit yung belly, pinakamalaking Yung sa mood ko, paano? Kamusta yung mood ko? Mood mo? Oo, yung parang naging dati mainitin ulo ko nung nagfa-fasting ako. May tama. Dati may ulo mo. Ngayon, medyo Ay, yung aircon natin, parang nag-click yung brownout. So, ayan, biglang nag-click kasi. So, ayan. So, dahil, ayun nga, dati nagfa-fasting ako, medyo talagang lakas ng, mood swing tawag doon. Pero, okay na yung aircon natin. Okay. Tapos, ayan, so ngayon, Ngayon, medyo malaki yung Alin? improvement. Hindi ka na mainitin ng ulo. Actually, alin? hindi ka na mainitin ng ulo. Bali, Ayun. may pa rin, pero hindi nakatulad dati. Yun. Less chance na. Dahil hindi ka siguro kasi deprive, yung parang hindi ka, dati kasi pag nagfa-fasting ka, parang nahilo ka na, parang nade-develop pa rin na anxiety or nade-depress ka rin. Tapos hindi na ako mayat-maya, yung kain. Kain na kain. Kain na kain. Hindi na ako maya-maya kain ng kain at hindi na kami nagpapadeliver. Wala na kami, na last na yung order namin. Order sa late evening, wala na.
Ayan, oo, wala nang order. So, yun yung, yung na-cut off namin. So, nakasave kami sa mga delivery din namin. And while staying healthy din talaga. So, ayun. So, kumakain nga pala ako ngayon. So, ang gagawin nga namin is magte-test kami. So, siya nagsabi na i-test ko yung sugar ko na after kain, Per 2 hours. Per 2 hours. 2 hours. after 2 hours, ayun, after 2 hours, ano ang tawag doon, 2 hours postprandial. 2 hours? Postprandial. 2 hours postprandial. So, yun yung gagawin ko. Pero kasi, di ba, kahapon nag-test na ako ng, yung fasting blood sugar ko is 86. So, kanina, hindi ako nakapag-test ng aking, FBS. Kasi sabi ni doktora, parang every 3 days naman eh. So, ngayon, i-experiment lang din kung after 2 hours sa kinain ko, tapos nag-take na ako ng tea ko kanina, tapos nag-fiber na rin ako. So, after 2 hours, test ako. So, 2 p.m., ayan, kumain ako. So, yung kinain ko, ayan, so, inubos niya yung aking dessert. Na aking inubos niya ang aking dessert na oatmeal with fiber. So, yun yung lagi naming favorite ngayon. Naubos si Daddy. Ayan, yan yung aming parang dessert na ngayon. Naubos ayan, Daddy. So, ayun lang. So, later, ipapakita namin kung ano yung later, ipapakita namin sa inyo yung, 2 hours postprandial. 2 hours post-prandial. Ayan. So, yun muna 2 hours. O, di ba pwedeng 1 hour? Pwede naman. Pwede naman 2 hours. Sa 2 hours na. Sabi ko, tinatanong ko kung pwede 1 hour. So, 2 hours na daw. So, i-update namin kayo para sa aming, result kung ano nangyari ba. So, after kain, kung kamusta yung sugar ko. So, yan lang sa ngayon. We are just sharing our experience.